Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Ayan, so share ko na muna yung ating pag-uusapan. Ano? Ayan. So this will be our topic, stay strong in God's power. Hindi ko alam, no? Parang sa akin siya mismo sapul ano? Dahil we're going through something. Pero sabi nga, ay, mabuti ang Panginoon, ano? Hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinababayaan. So, lalo na in the peak of our ministry, no? Parang ang daming ginagawa ng ministry natin. Lalo tayong maging matatag. Kasi minsan, alam mo, based on my experience, I don't know sa ibang, from, no, kabataan pa. Every time, no, that we have a victorious ministry na gawain, alam mo yun, during that time na ginagawa namin yun, walang kalaban. Pero after, yung relax ka na, parang okay na, dahil nagawa mo na, doon doon na nagkakaroon ng problema, doon tumitira ang kalaban. Okay, narinig niyo ba ako? Narinig naman ako. Okay, good. No, doon tumitira ang kalaban. So, Yes, Pastor. it might, yeah, thank you, Marvin. It might not be that kind of no, situation sa atin. Pero ibig sabihin, tandaan natin, kailangan natin laging malakas tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi tayo yung malakas, pero malakas tayo, nananatili tayong malakas sa kapangyarihan ng Diyos. That is the title, no? Stay strong in God's power. Tandaan natin, wala sa Diyos, kung wala tayo sa Panginoon, hindi tayo malakas. No? Hindi natin kayang gawin ng mga bagay-bagay kung wala tayo sa Panginoon. Okay? So always remember that. Kaya kung ikaw ay nasa Panginoon, alam mong nasa Panginoon ka, kapatid, mahirap man ang sitwasyon mo ngayon, alam mong okay ka kasi kasama mo ang Panginoon. Amen? No? Let's see our verse. Andito may verse. Ayan. Ayaw mong gumalaw, ha? Aha. Yan. Yan. So ito ang verse natin. 2 Corinthians chapter 12, no? Chapter 12, verse 6 to 10. Okay? Ayan. Ay, ba't na Wait lang. Nauna tayo. Yan. Sabi dito, no, even if I should choose to boast, no, I will not be a fool. Sabi ni Pablo, I will, because I will be speaking the truth. Okay? Sabi yan, even if I should choose to boast, I would not be a fool because I would be speaking the truth. But I refrain, so no one will think more of me than is warranted by what I do or say. No? Or because of this surpassingly great revelation, therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in the flesh. Nako, ito na, nabanggit na naman. Thorn in the flesh, no? A messenger of Satan to torment me. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest upon me, or may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insult, in hardship, in persecution, in difficulties, for when I am weak, then I am strong. Medyo matindi yung huling sinabi niya, no? Sabi niya, that is why, for Christ's sake, I delighted. Natutuwa siya. Nagdi-delight siya. Saan daw? Sa weaknesses, sa mga insulto, sa hirap, no? Sa persecution, no? Sa difficulties, okay? At sa kanyang kahinaan. Dahil sa kanyang kahinaan, doon siya malakas. Grabe ho itong statement na to ni Pablo, kaya ito ang ating pag-uusapan. Let's pray. Lord, we thank you, God, for the reading of your word. We pray, God, for your presence to be with us. We humble ourselves, Lord, that we cannot do anything without you. But with you, everything is possible. Ikaw ang tinataas namin dito, Panginoon. Ikaw ang nais namin marinig. Ikaw ang mangusap, Panginoon. Ikaw ang umipos sa puso ng bawat isang narito ngayon, Lord. Hayaan mong kalooban mo siyang masunod. Papakumbaba kami, Panginoon. We are nothing without you. Lord, we do not trust in man, but we trust in you, Lord God. Work your way upon our life, Lord, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At sa bawat makakarinig nito, Lord God, ng iyong salita, ay minister to them, Lord God. Touch their heart, touch their mind, Panginoon. Salamat po, in Jesus' name, pray. Amen. All right. No? Ayan.
So sabi doon, Paul, one of the greatest apostle. Grabe naman talaga. Greatest apostle yan. No? Ay, ang dami niyang sinulat eh. Di ba? Okay? Pero greatest apostle, nakaka-experience ng pain. O nakaka-relate ako. Di ba? Sino bang hindi ba nahihirapan nung nagkakaroon ng pain? Okay? Sabi niyan, ang matindi, a thorn in the flesh, wala naman tang specific na sinabi kung ano po ito. Eh. Kung ano ba tong thorn in the flesh. Ano ba, pinupunit ba yung balat niya? Ganon. So hindi natin alam. Hindi to literal. So pwedeng figure of speech, no? Sabi niyan, he prayed for God to remove it. Biro mo, Lord, alisin mo to. Pero hindi nalis ng Diyos. Anong binigay sa kanya ng Diyos? Sa halip na tanggalin yun, yung grace tsaka yung kapangyarihan ng Diyos sa kanyang kahinaan. Amen? So, dun pa lang, sapul na eh. Uwi na tayo. Na in our weaknesses, in our pain, God is working in us. Hello? Ang problema lang dyan, kung magtatampo tayo sa Panginoon, ba to Lord? Kasi minsan, dumadanas tayo ng hirap nang hindi natin kasalanan. No? At kahit naman kasalanan mo dumadanas ka ng hirap, laging merong tinuturo ang Panginoon. Laging merong sinasabi ang Diyos. Alright? God is telling you something. Kasi binigay na natin ang buhay natin sa Panginoon. So God is in control. He allowed things for us to understand or for us to learn para mabago talaga yung pagkatao natin. Talagang maging taong nais niya. No? Iba lang talaga proseso ng Panginoon. Iba lang talaga ang exam ng Lord. Okay? No? Hindi doon sa paraan natin. Paraan niya talaga. Kaya ang gagawin natin, magtitiwala ka lang talaga sa Panginoon. And that's what Paul did, no? Sabi doon. Sabi niya nga, kung magmamalaki ako, hindi naman masama yun kasi totoo lang yung sinasabi ko. Yun ang sinabi sa unang verse, verse 6. Kasi totoo naman yun. Kaso hindi ko ginagawa kasi, alam mo yun, baka nga maging maangas siya, siya na lang ang tingnan, hindi na yung mensahe ng Diyos. No? Kaya meron pinadala ang Diyos, thorn in the flesh. Sabi doon, this passage teaches us that staying strong in Christian life doesn't mean pretending to be powerful. Oh, malakas ako, okay yung ano ko eh. Okay yung prayer life ko eh. O, di ba? Okay, prayer life ko kaya malakas ako, hindi problema nga eh. Kompleto ka, nagsisimba ka, sumusunod ka sa Diyos. Biglang, nagkasakit o nanghihina ka, biglang may pagsubok. No? Ay, yung pagsubok na yun, parang gusto mo na mag-give up. Okay? So, nangyayari mga ganung bagay, mga kapatid. I don't know if you are in that position. Okay? So yung passage na to, sinasabi doon, kahit ganun, manatili kang malakas sa kapangyarihan ng Diyos. Okay? It means depending on God's power when we are not. Ang sarap magsimba kung alam mo okay kayo, okay financial mo, okay pamilya mo, okay may nakakain kayo. Diba? Smooth sailing. Paano pag hindi ganun? Diba? Paano kung may pangit na nangyayari? Hello? Are we still going to God? Sisimba pa rin ba tayo? Talaga bang mananatili pa rin ba tayo sa Panginoon? Mananampalataya pa rin ba tayo sa Lord? Di ba? Grabe. So these are these things. Okay? So unang-unang puntos, sabi dyan, the reality of weaknesses. Ang katotohanan niya mga kapatid, lahat tayo may kahinaan. Hello? Okay, so si Pablo, ito yung kanyang kahinaan. Therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given thorn in my flesh. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. Hindi inalis. Sabi sa 1 Peter 5:6, humble yourself under God's mighty hand that He may lift you up in due time. Sino bang hindi nakakilala kay Pablo na napakalakas? Akala mo wala talagang kahinaan. Pero siya mismo nagsabi, may thorn in the flesh ako. Okay? So si Paul, hindi siya invincible. No, hindi siya part ng Avengers. Diba? Na napakalakas. Despite his calling and faith, he experienced weaknesses that humbled him. Na-humble din siya ng Lord. Minsan tayo, i-humble din talaga tayo ng Panginoon. Kasi minsan di na nakikita na. Ang galing na natin. O hindi naman din ganun. Okay?
Pero si Pablo talagang medyo mayabang to nung una, di ba? Talagang hinambo lang ng Panginoon, nakakilala sa Lord, o alam niya na, ay, mali pala yung ginagawa kong pinipursue ko yung Christian. Lord, sorry. O ngayon, naging maangas siya bilang Christian. Piplit siya kahit saan, batuhin man siya. Biro mo na, himatay na, babangon, magpipreach pa rin. Diba? Pwede kasing, alam mo yon, pwede kasing in the long run, sabihin niya malakas sa kanya galing. Pero God loves Paul that he reminded him. That's why you turn in the flesh dumating. No? This shows that weakness is part of God's process. Not a punishment, but a protection from pride. Ayaw talaga ng Lord yung mga pride natin, no? Talagang ibabagsak ng Lord. Sige Lord, wala na. Okay na ako Lord. Yeah. God sometimes allows turn to keep us dependent. Yun talaga yun. Sometimes when we are okay tayo, pagit na nangyayari, parang hindi natin ganong iniisip ang Panginoon. No, hindi tayo magkukonsulta sa Kanya, hindi tayo magde-depend. Okay? I'm not saying everyone is like this, no? Pero sometimes, meron na tayong gano'n. No? Kaya nga minsan inaalaw niya ang mga pagsubok para ma-remind us, oh anak, busy ka masyado sa kingdom. Hindi ka na nagiging busy para sa akin, for the king. Right? Pero isang reminder dito mga kapatid, yung weaknesses. Every one of us has weaknesses. And when it comes, talagang tiwala lang sa Lord, ito kaya kung wala ka. Malakas ako kapag nandyan ka. Pero pag wala ka, hindi ko kaya. Diba? So, isa pa rin itong paraan para makita natin mga kapatid na hindi tayo pwede talagang mag-judge sa bawat isa. Because we have our own weaknesses. Eh. Hindi mo pwedeng i-judge, ito talaga, oh, ganyan. Ngunit doon sa kahinaan natin, o kainahan ng kapatid natin, inaalalayan natin. Amen? Diba? Inaalalayan natin. Okay? So sa atin naman, let's continue to be humble to God. Pag dumaan ka sa hirap, alam mo yung tolero ka na, hindi mo na lang gagawin mo. Manatili ka sa Panginoon. Stay in God's power. Stay in God's power. That's the reality of weaknesses. Binigay sa atin ng Panginoon yan para maging dependent tayo sa Kanya. Okay? Hindi lahat Superman. Kaya walang pwedeng magmalaki. Alright? Ha? Amen, Pastor. Amen. Kahit pa yung mga bishop natin, ako, may kanya-kanya tayong weaknesses, no? Kanya-kanyang kahinaan. Minsan alam na nga natin yung kahinaan ng bawat isa. O, diba? So, ganun lang talaga. At magpalakasan lang tayo, no? Bilang magkakapatid sa Panginoon. Right? Pero maganda diyan, oo, may reality of weaknesses, no? Pero maganda diyan ito, the richness of grace. Grabe naman yung grasya ng Lord. Nag-uumapaw naman yung grasya ng Panginoon. Hello? Alam mo yung grasya hindi mo kaya, hindi tayo karapat-dapat pero binibigay. Oh, sabi doon, but he said to me, sa verse 9, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses. Grabe, si God ang nagsabi nun. Sabi, ang grasya ko sapat para sa iyo. Kasi ang kapangyarihan ko ay naging perfecto sa kahinaan. God, Lord. Grabe, no? Parang pag weaknesses natin, ayaw natin yun eh. Lord, hindi ako to eh. Wala akong kwento. Hindi nga eh. Nagiging perfect nga ang kapangyarihan ng Diyos sa kahinaan natin. Pag kumilos ang Lord sa kahinaan natin, makita na, Lord, hindi talaga ako ito, ikaw ito. Paano nangyari to? It is your grace. Hindi naman ako karapat-dapat eh. Yung weaknesses natin yan, kasalanan, nagkakasala tayo. Nagawa ko na naman to. Paano to, Lord? Hindi ako worthy. Biglang kikilos ang Lord. Gulat ka. Oh, parang tayo lang. Gulat ka, no? Kita mo talaga, wala kang kwenta, Panginoon. Ikaw lang talaga yun. Dalawa yan. Lalo kang mananampalataya o lalo kang ayaw. Hindi. Lalo kang mananampalataya. Lalo kang mag-stay kay God. No, it's God's power. Amen. Diba? God did not remove Paul's weaknesses. He supplied grace to sustain him. Sinustain ng Lord. The word richness means God's grace is abundant. Nag-uumapaw pa sinabi yung abundant, higit sa sapat, no? Higit sa sapat, di ba? O binigyan ka sapat lang o ang abundant o ang richness daw yung umaapaw dun. Okay? Overflowing and more than enough. Yun ang richness of His grace. Yung sinasabing richness dyan. Grabe na yan. So, ibig sabihin,
kahit tayo ay nakagawa ng kasalanan, ano, ang grasya ng Lord nandyan. Kasi kung hindi, aba, patay na tayo noon pa. Sino bang hindi nagkakamali? No? Pero ang grasya ng Lord, wow, Amen. grabe ang grasya ng Panginoon. Lord, thank you for forgiving me for my sins. Lord, thank you. In my weaknesses, Lord God, you show me that you are powerful. Grabe. No? Tinatayo tayong muli ng Panginoon at pinapaalala. Mahal kita, anak. Tinanggap kita kung sino ka. Yung pagkakamali mo, bumangon ka. Humingi ng tawad at pagpatuloy. Hindi yung pagbagsak natin, hindi na tayo tumayo. Diba? Sabi dyan, grace doesn't always change the situation. Tama naman, di naman binabago eh. Sometimes it changes you in the situation. Minsan, doon sa pagkakamali natin, di naman binabago o inayos ng Lord. Hindi. Yung grasya, ikaw yung binabago. Yung attitude natin, yung character natin, yun ang binabago. Lalo tayong nagiging dependent on God, Lord. Diba? Yung iba naman, grasya ng Lord, nagkamali na pero inayos ng Lord. Grabe. Ano ba yan? Diba? Hindi ko dapat, hindi ka nag-review, parang gano'n eh. Hindi mo ginawa yung dapat mong gawin, pero naging maayos pa rin yung resulta. Grasya ng Lord yun. Diba? May mga ganun. Pero, meron naman na hindi talaga naging maganda resulta, pero tinuro, ang binago, ikaw, yung karakter mo. Binago ka dun sa sitwasyon. Okay? I hope you understand yun, no? When your strength ends, grace begins. Eh, pag pumapalag-palag pa tayo, hindi, ayaan lang, no? Pero pag sumuko na tayo, doon daw nagsisimula ang grace. May tinanong ako, no? Eh, ito kwento rin ng mga ano, kailan mo daw sasagipin yung nanulunod? Sabi doon, pag pumapalag-palag pa yan, huwag mo munang puntahan. Dalawa kayong malulunod, no? Pero kung kailan nanghihina, tsaka mo siya abutin. Okay? So may ganun sinasabi, mga professional yung nagsasabi nun, ha? So, sometimes ganun tayo, no? Pag nalulunod, gagawin pa. Minsan yung nalulunod, tapos sinagip mo, ikaw lulunurin nun. Kasi lulublob ka nun para umangat siya. Okay? So parang sa atin, pag pumapalag ka pa, pag mapalag pa tayo, ayan, ayaw pa natin kumilos ang Lord, medyo delikado pa yun. Pero when times that we lift our hands, suko na tayo, doon nangyayari ang grasya ng Lord. Amen? No? You can stay strong because God's grace is always abundant. Laging abundant ang grasya ng Lord. Sabi ko nga sa inyo, hanggang ngayon, mabuti ang Panginoon sa atin, di ba? Lamentation chapter 3 verse 20 to 23, His mercies are now, is new every morning. Di ba? Is new every morning. His mercies are new every morning. Grabe ang awa ng Diyos. Sabi din ni Pablo, when sin abounds, grace abounds even more. Pag mas lalong dumami ang kasalanan, mas lalong lumalawak ang grasya ng Lord. Diba? Ganon katindi ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Purihin ang Panginoon. Okay, so in the riches of grace, sabi doon sa pangatlo, the reversal of strength. Okay? Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest upon me. For when I am weak, then I am strong. Baliktad na ngayon. Yung kahinaan niya, yun ang kanyang kalakasan. Di ba? Bumaliktad, reversal eh. Hindi yung talagang pagmalakasan, doon siya nagyayabang. Kung kailan siya mahina, doon siya nagyayabang kasi alam niya kikilos ang Panginoon. Si Pablo yan, nagsabi niya. Grabe, no? Si Pablo yan. In the world, strength is absence of weaknesses. Strength is the absence of weaknesses. Tama nga naman. In God's kingdom, sa mundong ito, yung kalakasan, absent doon yung kahinaan. Pero sa Diyos, sa kaharian ng Diyos, ang kalakasan ang gagaling doon sa kahinaan. O di ba? Baliktad na baliktad. Hello? Baliktad na baliktad. Di ba? In God's kingdom, strength comes through weaknesses. Pero sa mundong ito, ang strength lang, walang weaknesses doon. Kaya kakaiba ang process ng Lord. When we are weak, then we are strong. Because God is strong. Paul did not hide his pain. He rejoiced in it because it revealed Christ's power. Doon sa kahinaan niya, doon sa agony, nagdadaanan niyang hirap, ay pinupuri niya ang Panginoon.
Kasi naipapahayag ang kapangyarihan ng Diyos. When you stop relying on yourself, God's strength is free to take over. Wow. Kung kailan humihinto na tayo na dumepende sa ating lakas, no? Doon ang kalakasan ng Diyos ay may kalayaan ng mag-take over sa atin. Right? So talagang, Lord, ay nako, hindi ko talaga kaya itong wala ka. Diba? It's you only. Your weaknesses becomes God's platform to display His power. Para sa atin ba itong buhay na to? Para saan ba yan? Para maipakita kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Tama? So in our weaknesses, God's power will be displayed. Sinong pupurihin ng Diyos? Grabe ang Panginoon sa buhay mo. Grabe ang Panginoon sa buhay ko. Hindi ko kaya to eh. Si Lord lang to. Saan ang gagaling ang lakas ko? Kay Lord lang. O sino mapupurihan? Ang Diyos. Kasi hindi dapat tayo. Ang Diyos dapat ang bigyan ng kapurihan, hindi ang pastor, hindi sino mang magsalita, kundi ang Diyos sa buhay natin. Amen? It is God upon our life. Di ba kung marami na tao natutuwa sa atin, purihin ng Diyos sa buhay natin. Purihin ng Diyos. Di ba? Praise God in our life. Amen? Sabi sa Isaiah chapter 40 verse 29, nandiyan yan. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Okay? He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Diba? So tayo nandoon, pinapalakas tayo ng Panginoon. Okay? Basta sa kanya tayo pupunta. Hindi sa mga connections na connections. May makilala akong ganito, may kilala akong ganyan. Pero sa Lord. Diba? Lord, most primarily, sa Lord talaga una. Lord. Yung mga connection, kung sakasakali, Lord na lang magre-reveal yan. Idadako na lang tayo sa tao. No? Pero sa ating kahinaan, sabi nga, si Lord lang. Okay? He gave us strength and will increases the power of the weak. Kaya mga pati pag dumadaan talaga tayo sa, alam mo yung pagsubok sa buhay, sa may kahinaan naman talaga tayo. Diba? Kaya mo lang si God, Lord. Display your power upon my life. Without you, I can do nothing. But with you, everything is possible. So I thank you. Diba? Ano man ang pinagdadaanan mo, pabataan man tayo, diba? Estudyante, teacher, nagtatrabaho, nasa church, diba? Lagi tayo mayroong perception kung alin ang tama, anong mali. Pero tingnan natin kung anong perception ng Lord. Yung nangyayari ba sa atin, kagustuhan natin, hindi natin kagustuhan. Ito ang gusto natin mangyari, ito ang nangyayari. Lagi natin titingnan, Lord. Diba? Asa ng Diyos doon sa nangyayari sa buhay. At tatandaan mo, God is always there for you. Hinahayaan niya mangyari mga bagay-bagay para lang maipakita ang kapangyarihan niya sa ating mga buhay. So minsan pag bago tayong Kristiyano, parang kaya natin gawin lahat. Diba? Pero tandaan natin si Diyos, ang Diyos yun kumikilo sa atin. And when we grow matured, mas nakikita natin, wala pala talaga ang kayang gawin. Si Lord lang pala talaga simula sa simula. No? Si Lord lang pala mula simula hanggang ngayon. Sabi sa Philippians, He who began a good work in you will be faithful to complete it. Ang Diyos na nagsimula ng kabutihan sa buhay mo, siya rin na magtatapos. So God has always been there in your life. Kahit paminsan ay nagkamali tayo, andyan ang Diyos. His mercy, His grace has always been there. Kaya nga, dito ka, naririnig mo to. Diba? Naririnig natin to. Kasi mabuti ang Panginoon sa buhay natin. Okay? Ayan. Conclusion. Tatlo lang pala yun. Okay? When you feel weakest, remember, God's power shine brighter in your darkest hour. Ganda naman nun. Ulit, when you feel weakest, remember, God's power shines brightest in your darkest hour. His grace is enough. His strength is made perfect in your weaknesses. So stand firm, not in your might, but in the mighty grace of God. Oh Lord, sarap nito. Diba? Not in your might, but in the mighty grace of God. Lord, hallelujah.
mas reality sa akin, no? Kasi, siyempre ako'y dumadaan sa ano, no? Yung sakit ko, yung ano ko, hindi pa tayo maka 100% fully recover. Pero mga 95%. Pero siyempre gusto mong ma-address. Pero, Lord God, yung grasya mo, Panginoon, grasya mo lang talaga. Purihin ng Diyos. Amen? No? Hallelujah. I hope you've been blessed. You've been blessed, no? Today. Pray tayo as I end my preaching. Hallelujah. Lord, we give you praise, Panginoon. Give you glory, Lord. We thank you, Panginoon, sa iyong kabutihan. Lord, we thank you, Panginoon, sa iyong grasya. Salamat, Panginoon. Hallelujah.